VP, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventuality? Oo, nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Dito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think, VP, na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga departments. Bakit, VP? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. So tingin mo may foul play itong pagkamatay ni si Cabral? Oh, medyo maganda yung sinabi ni Inday na yan. Lahat ng mga sangkot dito, for sure, iniisip nila kung kailan sila malalaglag sa bangin. So parang sinasabi dito talaga ni Inday Sara na either or, tinulak siya o hindi. Sooner or later, they're all gonna fall down. Lahat yan. They're all gonna fall down. Lahat yan mahuhulog. Lahat yan malalaglag sa bangin. It's just a matter of time. Kasi nga, sabi nga nila, you play with fire, you get burned. So sabi dito ni Inday na sigurado ako lahat ng mga sangkot dyan, nag-iisip na ngayon, kailan sila malalaglag sa bangin. Because again, it's just a matter of time. Damay kayong lahat, membro kayo ng sindikato, pagka naglinis dahil malapit nang mahuli yung mga amo ninyo, sigurado ako, mauuna kayong isakripisyo para maligtas sila. Kaya humanda kayo, lahat ng sangkot dito sa mga flood control ghost projects, pag nanakaw nito, antay lang kayo. Lahat kayo malalaglag sa bangin. Literally and figuratively. Antayin nyo lang, ready lang kayo. Kaya tatawad si Inday, tangina nyo ha. Tingnan ninyo, papetiks-petiks lang ako. Diyos ang nag-expose sa inyo. Ngayon kayo nagpapatayan. Tangina nyo, ang karma ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi natutulog. I remember, last year, noong 2024, si Inday Sara, during her speech sa KOJC, sinabi niya yun, ang gaba dili magsaba. Tingnan nyo. Ayan na ngayon, natatawa na siya. Kayo nagpapatayan. Kayo naglalaglagan, nagtutulakan sa bangin. Kayo ngayon naglalaglagan. Dati kayo magkakakampi, ngayon nilalabas niyo yung mga baho ng isa't isa. Without us na doing an effort wala tayong ka-effort. Si Saldico nilaglag si Bongbong, si Saldico nilaglag si Martin. Soon yung mga congressman dating magkakasama yan, pumirma kay Inday Sara, nilaglag si Inday Sara, ngayon sila naglalaglagan. Si Toby Chanco nilalaglag si ganito, si Lebiste nilalaglag si ganyan, si Kiko Barsaga nilalaglag si ganito. So sila ngayon na may namatay pa. Namatay pa yung isang nagpalabas ng peking balita ng Mary Grace Piatos. Si Akop. Tingnan ninyo yung karma. Nung namatay si Akop, tingnan mo, lahat ng tao pinagtatawanan si Akop. Tapos ang gusto nilang sumunod si Abante na. Alam mo yun, mga ganyan. So, without us doing anything, without us just sitting down, inaasar lang natin sila. Kita mo nangyayari sa kanila. Sabi nga nila kapag ka ang isang bahay na tinayo mo, hindi matibay ang pundasyon, tarantado yung gumawa. Sigurado yan. Putsang naguguho yan. Walang tibay na maasahan yan. At kapag ka ikaw ay sangkot sa ganitong klase ng mga pagnanakaw, ganito kalaki, ganito ka iskandaloso at ganito karami ang namatay, humanda ka. Putya, makakalusot kayo sa batas sa mundo, pero sa batas ng langit hindi kayo makakalusot. Tingnan nyo, sabi ni di ba? Sabi ni Martin Romualdez, may nakikita siyang ilaw. Lahat kayo makakakita ng ilaw, pero hindi yan ilaw na galing sa langit Hindi yan ilaw ng kaginhawaan. Ilaw ng impyerno yan. Pucha yan, naglalagablab na apoy at kumukulong asupre yan. Magsuswimming kayo araw-araw. Pinapaalala ko na lang sa inyo. Yan ang sinasabi ni Inday Sara dito. Maaaring lahat ng mga sangkot dito, eventually, mamamatay din kayo. Makalusot kayo dito. Pero mamamatay kayo lahat at pag namatay kayo, punta kayo lahat sa impyerno, maniwala kayo, wala nang pagsisisi yun. Kahit ilang pare na mga adik ang magbindisyon sa'yo. Sa deathbed mo, sa impyerno ka pupunta, maniwala ka. It's just a matter of time. Makakalugtas kayo rito. You can still celebrate the money na nakuha nyo rito. You pay everyone. You go anywhere. You hide. Pero hindi kayo makakatago sa
justice ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, pinalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Yan pa isang karma si Torre. Tinan mo karma. Binaboy mo yung kay OJC, kita mo yung pagkatao niya. May ginawa ba tayo para babuyin siya? Oo, marami. Binaboy natin siya. Words, pictures, kung ano-anong vlogs, binaboy natin siya. Pero tingnan mo, sino ang sumira sa kanya? Tayo ba? Ang sumira sa kanya, the very same people na tinulungan niya. The very same people, the very same government na pinagsilbihan niya. Na tumalikod siya sa prinsipyo, tumalikod siya sa mabuting gawi. Tumalikod siya pati sa simbahan niya iglesia yan Tumalikod siya para gawin itong mga kasalanan na ito. Look what happened to him. O di ba? Ginawa siyang aso. Binigay sa kanya ng Diyos yung trato na ginawa niya sa mga biktima niya. Ngayon, para siyang aso. Yan ang karma. Na walang control, wala tayong control diyan. Sino ang gumawa niyan? Langit. Kasi nga, ang binaboy mo, simbahan. Ang binaboy mo, pananampalataya ng mga taong nagbibigay pugay sa Panginoon. Tinan mo, nangyayari sa'yo ngayon. Para kang aso. At yan ang legacy na iiwan mo. Hanggang mamatay ka, mga susunod na henerasyon, pag narinig si General Torre, putay na yan lang iisipin ng tao. Puros kahayupan ang ginawa niyan sa lupa. At ikaw, kung Torre apelyido mo, mahihiya ka. So kahit hindi naman niya kamag-anak, basta Torre apelyido, sabi mo, kamag-anak mo si General Torre, no? Loko-loko yun Loko-loko ka rin ba? Yan ang masaklap. Ang comment niya, dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Bibalikan ko yung Long Gatebes. Hindi totoo bumisita ka po sa gym. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. How often binisita mo na si Arnie Tevez? Yun, sir. Ang sagot ko. Yun ang sagot ko, sir. Pilipinas Pilipino. Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. The spirit of Christ. Pinipilit ng media yung kay Arnie Tevez kasi meron na silang ploy dyan. Meron na silang istorya dyan na nakareserba lang. Kaya nila tinatanong si Inday Sara dyan kasi nga gusto nilang magkamali si Inday. Matalino si Inday. Sabi ni Inday, I will not comment on something na hindi kompleto. I will not confirm yung sinasabi ni John Vic. Alam ko naman na meron siyang gustong palabasin, ilabas na nila. Pag nilabas nila yan, pwede kong sagutin na yan pag nilabas na nila. But until then, my lips are sealed. May message ka ba kay BBM? Christmas bitaw. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Kasi sila lang naman ang plastic, yan ang sinasabi ko sa inyo di ba? Tingnan mo, panay ang bati nila, lahat unity, mga Pilipino, bla bla bla. Ginagamit ng mga Marcos at Romualdez yung Pasko para sabihin na makatao sila, na sila pro Filipino sila at talagang they're up for unity, kalimutan ng lahat Pasko. Ulul, sabi nga ni Inday, gago ka ba? Nang yan, kahit naman magpasko, demonyo ka pa rin Kahit naman magpasko, magnanakaw pa rin kayo Kahit naman magpasko at matapos ang Pasko, putang ina, mga satanas pa rin kayo Bakit pa kita babatiin? Same goes with me, na whether Pasko o hindi, mabait, mabait kayo? Dahil Pasko ngayon, mabait kayo? Pero after ng Pasko, hindi na kayo ulit mabait? Dapat kapag ganyan, sabi ko nga sa inyo, ang Merry Christmas para lang yan sa mga taong matitino. Yung mga magnanakaw, chismosa, adik, hindi dapat nagme-Merry Christmas yan dahil mga demonyo yan Yan yung sinasabi ni Inday Sara dito. Ba't ko babatiin yan? Kahit naman batiin ko yan, magpasko, bagong taon, hindi naman bago ugali niyan, kawatan yan.
O, ba't ko pa siya babatiin ng Merry Christmas? Ang babatiin ko lang ng Merry Christmas yung mga mababait. Pero yung mga ganyan, demonyo kawatan, hindi ko babatiin ng Merry Christmas yan. Dapat nga, wala na yun. Tingnan mo, napakasinungaling ni Bongbong. Sabi ni Bongbong, bago magpasko, marami nang makukulong ng mga politiko. Putang ina, mag-New Year na. Ganyan kaloko-loko si Bongbong. Ganyan kaloko-loko kawatan niyang utak niyan. Hudas yan eh. O, kita mo, may nakulong na politiko? Wala. O, maraming hindi merry ang Christmas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagpapaliwala kayo kay Claire Castro at kay Bongbong Marcos. Parehas na sinungaling. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw eh. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Bibilang araw ng absence si Senator Bato sa Senado. So, nagkausap pa kayo lately, recently ni Senator Wala. Bato? Wala Hindi kami. ba siyang advice sa'yo? Hindi kami Ayan. No. Sana nagustuhan niyo itong ating episode. Ng pambuburaot, Merry Christmas, tapos na ang Pasko. Kaya putang ina, hindi natin binigyan ng day off yung mga demonyo. Kahit Pasko, post ako ng post. Putang ina nyo, bahala kayo. Kung masaktan kayo, dapat lang sa inyo yan. Kung ikamatay nyo yan, dapat lang din. Sana. Ang wish ko lang ngayong Pasko Ang wish ko ngayong Pasko, hindi lang sa birthday ko, January birthday ko na. Ang wish ko ngayong Pasko, lahat kayo mamatay na. Hindi lahat kayo lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, lahat ng mga nang abuso sa mga Pilipino na mga politiko, lahat kayong mamatay na. Kahit sa papanong paraan, may nagsasabi, hindi, kailangan maghirap sila. Kailangan, hindi. Putang ina, basta the end, ganun. Ma-overdose, mabagok. Ganun. Sabi nila, wag kang maghangad ng masama, pangit sa kapwa mo. Putang ina yan, puros katarantaduan ang ginawa sa'yo. Hindi ka pa maghahangad ng, yun na nga lang ang kaya mong gawin eh. Isumpa ang lahi ng mga hayop na yan eh. Pipigilan pa nila tayo, di ba? So maraming salamat sa inyo. Again, Merry Christmas sa lahat ng mababait at pwera lang sa mga demonyo satanas sa gobyerno. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot.
sa harap ng kamera. Walang halong